Kahit gaano pa kaganda ang buhay dito sa Amerika, merong mga bagay na hinding-hindi mapapalitan. Kung Pinoy ka na nasa abroad, sigurado ko mapapamiss ka na dito sa video na 'to, makaka-relate ka. Pag-uusapan natin yung mga bagay na pinaka-nami-miss ng mga Pilipino sa Pilipinas. Kuwentuhan lang tayo, ganyan. So, i-share ko lang kung ano yung mga alam ko na yun nga, nami-miss ng mga Pilipino sa Pilipinas. Hi nga pala, welcome back sa channel ko, Pinoy sa Amerika. Ako si Kuya Jan. Dito pinag-uusapan natin yung totoong buhay ng mga Pinoy dito sa Amerika. Pero hindi lang trabaho, hindi lang tips, hindi lang pera, ganyan. Pinag-uusapan din natin yung mga nararamdaman, mga damdamin ng mga Pinoy dito sa Amerika. So, tara, pag-usapan natin. Unang-una sa listahan, pamilya at mga barkada, kaibigan, ganyan. Lalo na kung kadarating mo lang dito sa Amerika or abroad, yung wala ka pang masyadong kilala, yun ang nakakamiss kasi dito kasi sa Amerika, pag lalabas ka ng bahay mo or yung tinitirhan mo, halos wala kang makitang tao. Hindi kagaya sa Pilipinas, lalabas ka lang, may mga kapitbahay, yung mga barkada mo, nasa labas lang, pamilya mo, nandyan lang. Dito, ang mga tao rito, kanya-kanya. Kumbaga, karamihan, kahit magkakapitbahay, hindi mo kilala yung kapitbahay mo. Meron din naman pa isa-isa ganyan, pero lahat kasi ng tao dito busy. Kaya kahit magbabanding kayo minsan, naka-schedule pa. Hindi kagaya sa Pilipinas na kahit walang schedule, kahit may kwentuhan, lalabas ka lang ganyan, may kwentuhan na kaagad. So, pamilya, yun ang unang-una sa lahat talaga. Lalo na kung may okasyon, Pasko, New Year, ganyan. Doon mo talaga namimiss yung pamilya mo. Although maganda rin dito, at iba rin yung lugar, ganyan, pero iba pa rin talaga kung kapiling mo yun nga, mga kaibigan mo, pamilya, lalong-lalo na sa may mga okasyon at yun nga, graduation, ganyan, wala ka ron. Sila nagpa-party doon, ikaw naman nandito lang na pag walang nagyaya sa'yo, ikaw lang mag-isa. So, ayun, unang-una sa listahan talaga pamilya, barkada, ganyan. So, minsan talagang nakakalungkot din, lalo na pagka yung busy ka rin sa trabaho mo at wala kang opportunity na magkipag-bonding din sa kapwa mo Pilipino. Yun ang sacrifice ng mga karamihan sa mga OFW natin. Talagang na-appreciate ko talaga kung ano yung mga paghihirap na ginagawa ng mga OFW para sa mga pamilya nila. Yan ang isa sa pinaka nami-miss ng mga Pinoy dito sa Amerika or abroad. Pangalawa, mga pagkain sa Pilipinas. Aminin natin, ang lutong Pilipinas talaga iba. Ito ang yung palaging nami-miss or talagang hinahanap ng mga Pinoy dito sa abroad or Amerika. Katulad halimbawa ako, ang nami-miss ko doon, yun bang mga naglalako, yung mga umiikot sa mga tirahan, halimbawa taho, ganyan, sometimes may binatog, balot, ganyan. Dito walang ganyan. Although meron ding taho, iba pa rin yung taho doon na yun nga, tinitinda ng mga nag-iikot lang sa paligid, ganyan. Maraming turo-turo doon, mga street food, ganyan. Pumunta ka lang sa bayan, ang daming kainan doon. Talagang magsasawa ka, mga prutas, fresh na prutas. Dito maraming dito, iba't ibang klase rin ng prutas, pero iba pa rin yung prutas na galing Pilipinas or sa Pilipinas lang. Halimbawa, sarguelas, mga ano ba tawag doon, yung sinishake, yung duhat, ganyan, arateries.
halo-halo basta yung mga lokal na mga pagkain doon. Tsaka yung mga luto ng, yun nga, yung mga restaurant na kahit yung maliliit lang doon, ang dami talaga. Kaya pag umuuwi kami, yun kaagad ang unang ano, parang una naming pinupuntahan, mga kainan, ganyan. Iba kasi talaga ang lasa ng lutong Pilipino. Although meron din dito, iba pa rin yung nandun talaga. Siguro dahil hindi lang yung pagkain ang pinupuntahan doon, kundi yung paligid na rin ba, yung kung saan ka kumakain, yung mga tao, ganun. So iba pagka nandun ka na, doon ka na kumakain mismo. So yun ang pinaka nami-miss ng mga Pinoy dito sa abroad. Pangatlo sa listahan natin yung syempre yung language natin, Tagalog, at saka yung mga tulad ng mga jokes ganyan. Yung usapan doon iba kasi talaga eh. Syempre first language natin yon. Sa Pilipinas, parang nagkakaintindihan kayo talaga eh. Kahit kumbaga kahit hindi mo tapusin yung sentence mo, parang alam na ng kausap mo kung anong ibig mong sabihin. Maraming mga jokes doon na jokes ng mga Pinoy. Dito parang syempre may language tayo, pag-aaralan natin. Iba rin yung mga jokes nila. Dito parang kailangan mong iklaro lahat sa kanila, sa kausap mo. Parang can you please clarify yung kung anong ibig mong sabihin, ganyan. Doon sa Pilipinas talaga yung mga jokes, yun nga, ganyan, may mga patawag pa, halimbawa, marites, mga ganyan. Ang daming mga usap-usapan na kapwa mga Pilipino lang ang nagkakaintindihan, kumbaga. At dyan magaling ang mga Pilipino. Ubod ng talaga ang mga Pilipino. Yun bang, kahit saan mo ilagay, nagkakaintindihan sila, Tagalog man, Ilocano or what. Yun ang nakakamiss minsan sa Pilipinas. Pang-apat yung buhay na hindi masyadong nagmamadali. Sa Pilipinas, maraming oras dun eh. May oras ng merienda, may oras ng kwentuhan, may oras ng tambayan, ganyan, mandaming tambay. Yun nga, lalabas ka lang ng bahay mo, may mga kakwentuhan ka na ron. Marami talaga iba. Sometimes parang bang laid back, parang walang sense of urgency, kumbaga. Yun ang nakakamiss din doon. Parang okay lang, ganyan. Kwentuhan lang. Deadline hindi masyadong I hate to say importante, pero parang dito kasi iba, kasi dito ang oras is pera. Kumbaga, karamihan dito, hourly ang sweldo nila. So, lahat ng oras parang bilang, parang importante. Kahit na kahit na Christmas, ganyan, holiday, New Year, ganyan, may trabaho pa rin. At yun nga, lahat ng oras parang importante, lahat. Lahat may appointment. Kaya minsan kahit maraming opportunity dito, kung gusto mong double job, kahit triple job pa, maraming opportunity dito na pwede mong i-grab. Kumbaga, nasa sayo na yon kung anong gusto mong gawin, kung anong kailangan mo, lalo na kung hindi ka naghahanap. Pero sometimes yung ganong lifestyle, parang nakakapagod din, parang nakaka-burnout, kumbaga. So, ang nami-miss ng mga Pinoy dito, yung buhay sa Pilipinas, kumbaga, yun nga, hindi ka nagmamadali, kumbaga, andong ka lang, oras mo, ganon. So, yun, syempre, nami-miss ng mga Pilipino yun. So, yun, isa yun sa parang hinahangad-hangad ng mga Pilipino dito. So, pag nagbakasyon ang mga tao, syempre gusto nilang mag-relax. Kasi nga, pag galing dito talagang trabaho, ganun, walang day off, bihirang mag-day off. So,
Kaya pag-uwi ng mga Pilipino, nagse-celebrate sila. Kasi opportunity na yun eh. Ilang araw lang sila sa Pilipinas. So, talagang binabawi talaga yung oras. Kaya gusto ng mga Pinoy is yung mag-celebrate, ganyan. Kapiling yung mga pamilya, kaibigan. Dahil pagdating na naman sa Amerika or abroad, kayod na naman ang kayod. Panglima, yung okasyon at kultura ng mga Pilipino. Sa Pilipinas, kahit simpleng birthday lang, may handa. Sa Pilipinas, merong mga doon, may fiesta sa isang lugar or probinsya, ganyan. Sama-sama yung buong community, kumbaga, lalo na sa probinsya kung may kinasal, talagang lahat ng barangay, kumbaga, mararamdaman yung okasyon na yon dahil yun ang kultura ng Pilipino. Karamihan may karaoke, syempre kantahan, inuman, kwentuhan. Dito meron din pero walang karaoke dito. Meron man mga Pilipino din. Dito pag may handaan, nagpupunta ng restaurant, ganyan, or sa ibang mga lugar, hotel, park, ganon. Sa Pilipinas, kung merong handaan, ganyan, maraming kwentuhan, maraming, yun nga, kantahan, karaoke. Iba talaga, iba yung pakiramdam. Yun ang nakakamiss, yun bang ingay na masaya. Hindi yung ingay ng mga maiingay na mga motor o yung mga tricycle, ganyan, pero yun bang ingay ng masayang kapaligiran or handaan, ganon. Yun ang maganda sa Pilipinas na nakakamiss. Ganyan. At saka doon, halimbawa, fiesta or Christmas, malayo pa ang Christmas holiday na doon. Kumbaga, nararamdaman mo na talaga yung holiday na yun, kung ano man yun, kung Christmas. Dahil yun ang kultura ng Pilipino. I think Christmas time is yung pinakamasayang umuwi doon dahil mararamdaman mo talaga yung spirit ng Christmas, yung buong community nga na sama-sama at lahat may handaan, ganyan, may simbang gabi, kanya-kanyang okasyon. So yun ang nakakamiss talaga. Yung mga kahit na simpleng handaan lang, mas masaya talaga doon. So ang ginagawa naman ng mga Pinoy dito, karamihan ng Pilipino rin, nagkakaraoke din, ganyan, kung may birthday. Hindi lahat, kung may opportunity lang. Kasi nga, karamihan dito may trabaho, yung iba may second job, yung iba talagang busy, walang time. So kung meron mang pagkakataon na magsama-sama yung grupo, masaya din naman. Parang Pilipinas din, pero iba pa rin talaga doon dahil nga yung mga kapitbahay mo, naiintindihan nila kasi nga karaoke. So alam na nila, kumbaga given na yon dito. Kung abutin ka na ng alas 10, ganyan, depende sa kapitbahay mo, may magko-complain na, ganyan. Napakatahimik na lugar. Hindi kagaya talaga ng Pilipinas na maingay, na masaya, na mga tao palaging nakangiti. Ganyan. Parang walang problema. Ang pang-anim at panghuli sa video na to ay yung kultura ng Pilipino na yun bang tulong-tulong ng mga Pilipino. So halimbawa, meron kang kapitbahay, ganyan, kung kailangan mo ng tulong, maasahan mo talaga yung kapitbahay mo na natutulong sa'yo. Kahit hindi mo kilalang tao, parang nature na ng Pilipino kasi na nagtutulungan, ganyan, maawain. So kahit na hindi mo kilala, maasahan mo yung Pilipino na susuportahan ka, tutulungan ka, ganyan. Dito sa Amerika, meron ding ganon, Good Samaritan, ganon. Pero dito kasi sa Amerika, maraming boundaries, kumbaga, maraming inaano nila yung privacy ng isa't isa. Kumbaga,
baka pwede ka pang sabihan, "Oh, ba't mo pinakialaman yan?" Ganyan. Hindi naman ako nag-ask ng tulong, ng help or ano, hindi ko naman sinabing tulungan mo ako, gano'n. Yung iba pwede nilang sabihin gano'n. Samantalang sa Pilipinas, yun nga, yung kultura ng Pilipino na tulong-tulong lahat talaga. Samahan. Kumbaga, kahit sa trabaho naman gano'n eh. Dito yung mga Pinoy din ang mga nagtutulungan lalo na sa trabaho din. So yun ang isang nakakamiss sa Pilipinas na maasahan mo at yun nga, bayanihan at mga maasahan mo talaga ang Pilipino sa pagdating sa bagay ng tulungan at maawain at talagang hindi ka iiwan ng Pinoy kumbaga. So tulungan lang tayo. Continue lang natin yan at part ng kultura natin yan. So kung nandito ka sa Amerika or abroad, kung saan man, Australia, Canada, Middle East, ganyan, ito yung mga nararamdaman natin na namimiss natin sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin yan na babalik ka na kaagad sa Pilipinas or nagsisisi ka, ganyan. Part ng sakripisyo natin yan bilang OFW or yun nga, nag-migrate sa isang lugar. So gusto ko lang I guess itong take this opportunity na magpasalamat sa mga OFWs natin na nagsasakripisyo, na nagtatrabaho sa ibang lugar para sa kanilang mga pamilya, lalo na yung mga hindi kasama yung mga pamilya nila. Dahil malaking sakripisyo talaga ang tinitiis nila alang-alang sa mga naiwan nilang pamilya sa Pilipinas. So yung mga wala naman sa abroad, kung nasa Pilipinas ka, ito yung mga pakiramdam ng mga yung mga Pinoy sa abroad. So sana kung nasa Pilipinas kayo, may mga kamag-anak kayo na nasa abroad, tawagan nyo lang sila, ganyan, kumustahin ninyo kung okay naman sila, ganyan. Kasi talagang namimiss nila yung pamilya nila, yung Pilipinas. So kailangan nila ng kausap. So hindi lang yung puro, halimbawa may sakit, ganyan, o kuya or ate or ano man, hindi lang yung puro pangangailangan natin. Importante din na yun nga, magipag-communicate kayo sa kanila, sa amin, dahil mahirap yung malayo ka sa pamilya mo at sa Pilipinas. So yun nga, kung nandito ka sa abroad, normal lang na mamimiss mo yung Pilipinas at kahit saan naman tayo mapunta, hindi mawawala yung talagang Pilipino pa rin tayo. So kahit saan tayo mapunta at mamimiss natin ang Pilipinas, yun nga, yung mga nabanggit ko ngayon. So tiis-tiis lang, enjoy when you can. Kung sino man yung mga kasama mo dito sa abroad, kung may opportunity, ganyan, magsama-sama, kwentuhan din lang para maibsan ng konti yung mga lungkot at yung pagkakamiss sa Pilipinas. Ikaw, ano ang pinaka namimiss mo sa Pilipinas? Comment mo sa baba kung pagkain man, pamilya, o kung ano man yan. Kung naka-relate ka rito, paki-like, subscribe at share sa mga kapwa nating Pilipino. Sa susunod, pag-uusapan natin yung mga culture shock na hindi sinasabi ng ibang mga Pilipino. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood at maraming salamat ulit. At yun nga, hanggang sa susunod po. Thank you. Bye-bye.